Pinagpalang linggo po sa bawat isa. Pakingitian mo nga yung katabi mo. Sabi mo, Blessed Sunday. Grabe, talagang pakiamoy mo nga yung katabi mo. Parang amoy alimuom ata. Hindi pa nagpatuyo ng damit. Grabe, no? Talagang halos magtatatlong linggo na o 2 linggo na talagang umuulan pa. And sabi, may uulan pa rin. Okay? Kaya expect na natin na yung mga damit na mga kasalubong natin sa daan ay parang amoy naptalina, amoy mga talagang mga talagang kinukuha sa baol. Kasi nga, ang hirap magpatuyo ngayong mga araw na ito. At of course, August na, malapit na uli ang September. Ang bilis, no? Talagang parating na ulit si Jose Marichan para ipaalala sa atin na ang Pilipinas ay nagse-celebrate ng pinakamahabang Pasko, okay? Ngayong 2026. And alam niyo po ba, 6 years ago, nung panahon ng pandemic, marami sa ating mga Pilipino, tama ba, ang nawalan ng trabaho kasi nga, talagang maraming napasara ng mga establishments at marami sa ating mga Pilipino, of course, kilala tayo sa pagiging resilient. Hindi tayo ganun sumuko. Marami sa atin ang hindi ganun sumuko na hayaan na lang na mabulok sa bahay at wala silang pagkakitaan. Dahil nga lahat ay nasa bahay lang at bawal lumabas, pero malakas ang internet natin noon. Tama ba? Kaya naisipan na marami sa atin ang mag-online live selling. Alam niyo po ba 'yon? Para kahit papaano ay kumita. Ano po ba ito? Baka alam niyo naman na ito, 'di ba? Ito yung nanonood ka ng live sa FB at may papakitang item yung seller at bago pa man matapos i-describe kung ano 'yon, alam mo 'yon, nag-uunahan na mag-type sa comment section ng kita nyo, alam nyo, mine. Okay? Minsan nga, hindi mo pa alam yung presyo eh. Minsan nga, hindi mo alam kung kasya ba sa'yo. Basta mauna ka mag-mine. Bahala na. Okay? Ang goal mo, makapag-type ka kagad ng mine at maunahan mo yung iba. Para para sa'yo na yung puso niya. Ay, iba pala yun. Sorry. Okay? Alam niyo po ba yung online live selling na sumikat talaga nung panahon ng pandemic at hanggang ngayon meron pa rin nagla-live selling. Tama ba? Pero by the way, alam nating lahat na hindi pa naman talaga nating masasabing maybe ikaw yung nag-mine, hindi mo naman kaagad masasabi na sa'yo na kaagad yung item dahil nauna ka nag-mine. Siyempre, kailangan mo pa rin bayaran, okay? Kailangan pang i-confirm ng seller. At may process pa para talaga masabi mong sa iyo yun. So yung mine sa comment section ay isang claim lang. Hindi pa ito sure. At ganyan din mismo sa buhay natin. Ang bilis nating mag-mine sa mga bagay na meron tayo. It's my time, it's my career, it's my family, it's my money, it's my achievements. Kahit na minsan nakakalimutan natin na lahat ng yan ay pinagkatiwala lang sa atin. Even pati itong ating buhay. Hindi talaga ito sa atin. At may kinalaman po dyan ang pag-uusapan natin ngayon. Are you still excited? Kaya nga sa ating third installment ng ating altar series, ang topic natin today is entitled The Altar of Ownership. At ang panalangin ko is that hindi lang natin maintindihan ang Bible passage sa pag-aaralan natin, kundi makita rin natin yung sarili nating altar na naghihintay sa atin at masagot kung sino ba talaga ang nagmamay-ari ng lahat ng ito. Tayo manalangin, Lord, salamat for giving us another opportunity, O Diyos, na of course, mabigyan pa ng panibagong buhay sa paggising pa lang namin. We celebrate the life that you have given us. Salamat, Lord God, sa bawat araw, sa bawat umaga, sa bawat oras sa pinagkaloob mo. Though, Lord, hindi kami karapat-dapat, pero Lord, binigyan mo kami ng isang pagkakataon
Masilayan muli, Lord God, ang bawat isa, masilayan muli ang mundong ito, at mapapurihan ka, O Diyos. Samahan mo kami as we study your word. Wala po kaming mamiss ay pagkakaloob mo ngayon, at tunay na paglabas namin, Lord God, meron kaming motivation palalo para purihin at sambahin ka. Salamat, Panginoon. Tinataas ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So today, pag-usapan natin, what does the altar of ownership do to our relationship with God? Ano ang ginagawa ng altar of ownership sa relasyon natin sa Diyos? Number one, the altar exposes the false owner. So ang altar ay nag-expose ng maling may-ari. Babasahin po natin sa Genesis 22 verses 1 to 8. Kayo po ang babasa. 1, 2, ready, go. Early the next morning, on the third day, we will worship, then we will come back to you. Verse 6. And he himself carried the fire and the knife. Verse 7. Isaac spoke up and said to his father Abraham, God himself will provide the lamb for the burnt offering, my son. And the two of them went on together. So sinabi ng Diyos kay Abraham na kunin ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, ang anak na kanyang minamahal, at pumunta sa lupain ng Moriah para ialay ito bilang handog na susunugin sa bundok na ituturo ng Diyos. So imagine this, ang ihandog sa altar ay hindi basta-basta at hindi kung ano lang or sino lang. This is Isaac, the promised son, the miracle child, ang inantay ni Abraham ng 25 years. At ngayon, sabi ng Diyos, dalhin niya ito sa Moriah at ihandog bilang burnt offering. Now, bakit kailangan pang ipagawa ito ng Diyos kay Abraham? Well, hindi kailangan ng Diyos, actually hindi kailangan ng Diyos ng proof kung mahal ba talaga ni Abraham si Lord. Dahil alam na ng Diyos ang puso ni Abraham, kaya ang testing na ito ay hindi para malaman ng Diyos kung ano ang nasa puso ni Abraham, ito ay para makita mismo ni Abraham kung ano talaga ang nasa puso niya. Dahil minsan, hindi natin namamalayan kung gaano na tayo ka-attach sa isang bagay hanggang dumating ang moment na kailangan na natin itong bitawan. At doon natin nare-realize na may mga bagay pala na hindi natin basta-basta kayang isuko sa Panginoon. And also, pansinin natin kung saan pinapunta ng Diyos sa Abraham. Saan? Sa lupain ng Moriah. Moriah comes from the Hebrew word ra'ah, which means to see or to look. Nang ibig sabihin, of course, sa Tagalog, makita or tumingin. Napaka-importante ng ibig sabihin nito that Moriah becomes a place of seeing. Ang Moriah hindi lang lugar kung saan susubukin ang faith ni Abraham, kundi lugar din kung saan malinaw niyang makikita kung ano talaga ang nasa puso niya.
Dahil mahirap nating bitawan ng isang bagay kung hindi natin na-realize kung gaano na pala tayo ka-attach dito at yan ang ginagawa ng altar. Well, hindi naman altar ang dahilan kung bakit may issue tayo sa ownership. Pinapakita lang nito kung ano talaga ang nasa puso natin at kung ano ang hirap nating bitawan at ipagkatiwala sa Diyos. Ganyan din sa buhay. Minsan, hindi natin namamalayan kung gaano na pala natin pinangahawakan ng isang bagay hanggang dumating ang time na kailangan na pala natin itong bitawan. For example, may trabaho ka na naging malaking part na ng identity mo, kaya kapag nalagay ito sa alanganin, parang hindi lang trabaho ang nawawala, parang pati identity mo nawawala. Or yung may relationship ka na gusto mong, alam mo yun, gusto mong kontrolin, dapat nandyan lang siya, hindi siya mawawala habang buhay. Kaya kapag hindi nangyari yung ayon sa gusto mo, doon mo marirealize kung gaano ka pala, alam mo yun, kung gaano mo talaga pinangahawakan at ang hirap, kung gaano kahirap mag-let go. O kaya, may pangarap ka na blessing galing sa Diyos, pero dumating sa point na masinahabol mo na yung pangarap na yon kesa sa Diyos na nagbigay nito. And you know what? Sometimes, hinahayaan ng Diyos na dumating tayo sa sarili nating Moriah moment, yung moment kung saan pinapakita sa atin kung ano yung bagay na mahirap nating bitawan. Because the issue is not always kung ano yung meron tayo. Ang issue ay kung yung meron tayo nagsisimula ng magkaroon ng control sa atin. Yung iisipin natin na pag nawala ito, hindi na tayo mabubuhay. Na kapag nawala ito, hindi na tayo sasaya. Na kapag nawala ito, wala nang kwenta ang buhay natin. At doon natin makikita ang tunay na meaning ng altar of ownership. Hindi lang kung ano yung hawak natin, kundi kung sino ang tunay na may-ari ng ating puso. Psalm 24 verse 1. Ano sabi? The earth is the Lord's, and everything in it, the world and all who live in it. So kay Lord ang buong mundo, and so lahat ng meron tayo ultimately ay sa Kanya. Hindi ito ang mindset na kinikilala nating hindi ito ang mindset na kinikilala natin kay Lord nga ang lahat, pero gusto pa rin nating tayo ang mag-control sa mga ito. Kapag kinikilala natin na ang Diyos ang tunay na owner, kasama rito yung willingness. Sabihin mo nga, willingness. Kasama rito ang willingness na ipagkatiwala natin sa Kanya lahat. Kasi ang sabi, lahat ay sa Kanya. Bawat oras, bawat opportunity, bawat relasyon, bawat piso o bawat ng lahat ng meron sa atin. Lahat ng hawak natin ngayon ay hindi naman talaga sa atin. God just what? Entrusted these things to us. Kaya bago pa man i-offer ni Abraham si Isaac sa Diyos, kailangan niyang harapin ang katotohanan kung sino talaga ang owner ni Isaac. Na hindi si Abraham, even siya ang tatay, hindi siya ang ultimate owner ng kanyang anak, kundi ang Diyos. At yan din ang reality every time na lumalapit tayo sa Diyos at magbibigay sa altar. Hindi lang natin sinusukat kung ano yung kaya nating isuko, kundi kinikilala din natin kung sino talaga ang owner ng lahat ng meron tayo. Ang issue ay hindi lang kung ano yung kaya nating ibigay, kundi ang pagkilala na ang lahat na meron tayo ay pag-aari ng Diyos. By the way, burnt offering in Hebrew is olah, from the root meaning that which goes up or that which ascends. This wasn't just a portion set aside. An olah was consumed entirely, not kept back, no half offering. So ang ola ay may idea ng pag-akyat.
Ito yung picture ng pag-o-offer ng buong buo sa Diyos. Hindi ito yung nagbibigay lang ng isang part habang tinatabi yung iba para sa sarili. At dito natin makikita ang picture ng surrender. Na kapag tunay natin kinikilala na kay Lord ang lahat, hindi tayo namimili kung alin or ano lang ang ibibigay natin sa Kanya. We surrender what He asks us to surrender. Kaya ang issue ng ownership ay hindi lang tungkol sa kung ano, magkano ang ibibigay natin. The question is, kinikilala ba talaga natin kung sino ang Diyos nang siyang nagmamay-ari ng lahat ng ito? Pakitapik mo nga yung katabi mo. Tingnan mo sa mukha, sabi mo, okay ka pa ba? Palakpakan natin si Lord, amen? So tuloy tayo. Hindi nagtapos kay Abraham ang pag-realize kung sino ang tunay na may-ari. Nakita niya kung ano ang nasa puso niya, pero hindi doon nagtapos ang lahat dahil may kailangan siyang gawin. At sa bundok na yon, hindi lang siya tinuruan ng Diyos na mag-let go. Tinuruan din siya ng Diyos na ibalik sa Kanya kung ano talaga ang sa Kanya. At dito natin makikita ang next lesson. What does the altar of ownership do to our relationship with God? Number 2, the altar transfers the title back to the true owner. Ang altar ay naglilipat ng titulo pabalik sa tunay na may-ari. Verse 9 and 10 in Genesis 22. When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. Then he reached out his hand and took the knife to slay his son. So ginawa ni Abraham ang altar, inayos yung kahoy, at kinuha yung anak, ginapos. Ano ba sa English ng ginapos? Bound. Bound in Hebrew is akad, meaning to bind, and this word is deliberate and hindi siya casual. In Hebrew tradition, this moment is even called akedah, or the binding. That Abraham wasn't just preparing an offering, he was willingly, physically, and completely releasing his claim on Isaac's life. So napakalaga daw ng pagkagamit ng salitang iginapos. Tingnan mo nga yung katabi mo, parang naranasan niya yun sa kanyang tatay nung bata siya. Sobrang kulit niya, ginapos siya sa puno ng mangga. So yung word na bound, nung binasa natin to is just, okay, ginapos, bound. Pero there's a meaning on it na hindi lang naganda sa Abraham ng kanyang handog sa altar, pinakita niya rin dito na handa niyang isuko si Isaac. Kasi pwede naman niyang dalin lang doon eh. Tama ba? Nakaayos yung kahoy. Pwede niya lang, anak, higa ka na. Antayin natin. Well, di. Pagdating doon, talagang ginapos niya. There's something there. Pagpapakita ito ng willingness niyang isuko na talaga si Isaac. Hindi pa man niya, in a way, kasi binasa natin, wala pa siyang hawak na kutsilyo doon, kasi nga susunugin yung burnt offering susunugin, be sure, dapat patay na yung hayop bago yon i-offer. Hindi yun biglang mamatay ka sa apoy, hindi ganon. Pero pwedeng gawin yung ganon, pero pagpapakita nung ginapos siya, ibig sabihin, it is a surrender na sa Panginoon na Lord, hindi ko talaga ito pag-aari, ito'y sa'yo. So, ito yung tunay na paglilipat ng title of ownership. Hindi lang ito feeling o isang bagay na sinasabi natin sa prayer. This is an action. Moment na pinapakita natin na yung dating sinasabi nating akin, ay kaya na nating sabihin, sa iyo ito, Lord. At makikita rin natin yung parehong puso ni David
sa 1 Chronicles 29 na nasa harap siya mismo ng buong Israel matapos siyang magbigay ng malaking bagay ng sarili niyang kayamanan para sa pagtatayo ng templo. 1 Chronicles 29:14. But who am I? And who are my people that we should be able to give as generously as this? Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Sinabi ni David na wala silang may pagmamalaki sa kanilang pagbibigay dahil lahat ng meron sila ay galing sa Diyos. At ang binibigay nila sa Diyos ay mga bagay na ang Diyos lang mismo ang unang nagbigay sa kanila. Na sinasabi ni David na hindi naman talaga galing sa kanya yung binigay niya dahil galing kay Lord ang lahat ng meron siya. Yan ang puso ng ownership. That's the heart of ownership. Hindi natin binibigay kay Lord yung mga bagay na talagang atin kasi wala namang talagang atin. Hello? Kundi binabalik lang natin sa tunay na may-ari ang ipinagkatiwala sa atin. Kaya ang altar ay pagkilala na lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos mula pa noong una. At binibigyan din ito ng Haggai 2 verse 8. The silver is mine and the gold is mine, declares the Lord Almighty. So lahat ng maituturing pala nating kayamanan, ano ba yung mga tinuturing nating kayamanan, ay Kanya pa rin. Ano yung mga tinuturing nating kayamanan? Bungang araw. Ano pa? Tagyawat. Ano pa? Eksema. Ang papangit ng mga kayamanan na yan. Kung ano man yung nakikita mong kayamanan, ginto, pilak, coins, ano ba? Anything na tinuturing mong kayamanan, kay Lord pa rin lahat ng yan. So kapag may dinadala tayo o binibigay tayo sa altar, like ang oras natin, mga plano natin, mga ari-arian natin, isipin natin na hindi tayo nawawalan, kundi nagbabalik lang dahil kinikilala lang natin kung kanino talaga galing ang mga bagay na yan. So yan ang pangalawang ginagawa ng altar, na hindi lang nito pinapakita kung saan tayo nagkakamali sa ownership, kundi ito rin yung lugar kung saan binabalik natin sa tunay na may-ari ang mga bagay na pinagkatiwala niya sa atin. Amen. Pakitapik mo nga yung katabi mo. Okay ka lang ba talaga ka mo? Palakpakan natin si Lord. Amen. Again, balik tayo sa kwento. So, tuluyan nang ang sinuko ni Abraham ang meron sa kanya kay Lord. Sa iyo to, Lord. Sige. Pero hindi lang pag-surrender ang gusto ipakita ng Diyos kay Abraham. Gusto niya ring ipakita kung sino ang Diyos pagkatapos ng pag-surrender. At dito natin matutunan na kapag natutunan nating isuko sa Diyos ang hawak natin, mas natututo tayong magtiwala talaga sa Kanya. What does the altar of ownership do to our relationship with God? Number 3, the altar yields trust in the faithful owner. Ang altar ay nagbubunga ng pagtitiwala sa tapat na nagmamay-ari. Verse 11 and 13, but the angel of the Lord called out to him from heaven, Abraham, Abraham, here I am. He replied, do not lay a hand on the boy, he said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God because you have not withheld from me your son, your only son. Verse 13, Abraham looked up, and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Verse 14, so Abraham called that place, the Lord will provide. And to this day it is said, on the mountain of the Lord, it will be provided. So ito yung turning point ng story. Na sinabi ng Diyos kay Abraham,
na wag mong saktan si Isaac kasi nakaganon eh. May picture ba tayo dyan? Nakaganon na talaga. Sabi ni Lord, wag mong saktan ng iyong anak dahil nakita ng buong kalangitan ang pag-honor mo sa Diyos. Hindi mo pinagkait ang kaisa-isa mong anak kay Lord. At pagkatapos nito, may nakita daw si Abraham na isang lalaking tupa. Ang pangalan ay Ram. Ay hindi, Ram lang pala. May nakita si Abraham na isang lalaking tupa na nasabit sa mga sanga. So nag-provide ang Diyos ng kailangan mismo ni Abraham sa mismong lugar, sa tamang lugar at sa tamang oras. Kaya pinangalanan ni Abraham ang lugar na yon, sabi niya, the Lord will provide. Meron ba yung pagkakataon din sa buhay ninyo na talagang nag-provide ang Lord? At talagang sinabi mo sa oras na ito, sa lugar na ito, pwede ko bang tawagin itong lugar na ito? The Lord will provide. Yun yung na-experience ng mama. Yun yung na-experience ni Abraham to the point na pinangalanan niya yung lugar na yon. The Lord will provide. Provide in Hebrew is ra'ah, meaning to see or to look. Ibig sabihin, ang Panginoon na magkakaloob o Yahweh Yireh. Teka, pansinin nyo. Provide in Hebrew is ra'ah, meaning to see or to look. Teka, naalala nyo yung Hebrew word kanina na ra'ah sa first point? Na ibig sabihin din ay to see. So lumabas uli yung idea ng makita sa word na Yireh. Kasi galing ito sa parehas na root word. Kaya ang Yahweh Yireh ay hindi lang tungkol sa God will provide dahil may idea rin ito na nakikita ng Diyos ang kailangan natin at alam niya rin kung paano ito tugunan. So, ibig sabihin, hindi lang pala si Abraham ang nakakita. Ang Diyos din mismo, nakita niya yung pangailangan. So, ito yung picture ng story ni Abraham nung umakyat sa Moriah, dala ang kanyang anak, dumaan sa isang pagsubok kung saan kailangan niyang isuko ang pinakamahalaga sa kanya. At dun nga sa dulo, nakita niya na may nakaredy na provision na pala ang Diyos. Ang gandang connection ito. That Moriah, the place where Abraham had to see differently, surrender where Abraham had to let go, and Yahweh Yireh, the God who sees what we cannot see. Ang Moriah ang lugar kung saan kailangan baguhin ni Abraham ang paraan ng kanyang pagtingin. Ang surrender ang moment kung saan kailangan niyang bitawan ang hawak niya. At ang Yahweh Yireh, ang Diyos na nakakita ng mga bagay, nakakakita ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Listen, minsan din natin nakikita ang provision ng Diyos dahil nakatingin tayo sa hawak lang natin. Hello? Sometimes hindi natin nakikita ang provision ng Diyos. Why? Kasi nakatingin lang tayo sa hirap ng pinagdaraanan natin. Sometimes hindi natin nakikita ang provision ng Diyos dahil, nakatingin lang tayo sa nararanasan at mga anxiety natin. Pero kapag natuto nating isurrender ang lahat, mas nakikita natin na nakita na pala ito ng Diyos. Nakita na pala ng Diyos ang kailangan natin bago pa natin ito makita. Kaya nga sa Hebrew worldview, connected ang idea ng nakikita at pagpo-provide ng Diyos o yung pagkakaloob. Dahil kapag nakita ng Diyos ang isang pangailangan, hindi siya basta
Oh, may pangailangan ka? Oo nga, kita ko. Hindi lang siya tumitingin, kundi kumikilos din para matugunan ito. Kaya nga nang tawagin ni Abram ang lugar na yun na Yahweh, Yireh, pinapayag niya na nakita siya ng Diyos at ang kanyang pangailangan at ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. So lumalabas, ang provision ay hindi dumating bago mag-surrender, dumarating ito pagkatapos ng pag-surrender. It is a test. Hindi muna nakita ni Abraham ang tupa bago siya nagtiwala. Nagtiwala muna siya, sumunod muna siya papunta sa altar at doon niya nakita na may provision na pala ang Diyos na nakaredy. Come to think of it, kung sa tingin natin, hindi nag-surrender, hindi niya sinuko ang lahat ng iyon. Palagay mo, baka hindi niya makita yung provision ng Diyos. At yan ang minsan ang problema natin. Kala natin pag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay natin, kala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Bakit natin ito pinagdaraanan? Bakit ko ito nararanasan? Hindi mo nakikita. Pero yung pala yung pagkakataon na naka-ready na yung provision ng Diyos. Hindi mo lang makita. Pakitapik mo kayong katabi mo, sabihin mo, nakita mo? Ganun si mama natin, di ba? Pag hindi mo nakita, makikita mo. Tama ba na minsan gusto nating makita muna ang provision ng Diyos bago tayo sumunod? Lord, susunod ako pero alam mo na, siyempre. Lord, susunod ako pero magkano tayo dyan? Lord, susunod ako pero baka naman. Yan ang minsan problema sa atin. Gusto muna nating makita. Masyado tayong sigurista na kapag sumunod tayo sa Panginoon, Lord, dapat, susunod ako, dapat, pag sumunod ako, pag sinuko ko to, dapat, alam mo na, hindi ganun si Abraham. Hello? At kung ang formula lagi natin, na kapag may binigay tayo, may sinuko tayo sa Panginoon, may sure na provision ng Lord, hindi nagmamaterialize ang ibig sabihin ng faith. Ano ibig sabihin ng faith? Faith is what? Believing yung hindi pa man natin nakikita. And so, nung binigay ni Abraham ang kanyang anak, wala naman siyang expectation na may ram. Wala. Pero kung hindi niya sinurrender yung pinapasurrender sa kanya ng Diyos, hindi niya makikita ang provision. The truth is, kailangan nating munang sumurrender bago dumating ang provision. At magtiwala muna bago makita ang sagot sa ating mga panalangin. At dahil dito, nung ginawa yun ni Abraham, dumating ang blessing at covenant renewal sa verse 15 and 18. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time and said, I swear by myself, declares the Lord, that because you have done this and have not withheld your son, your only son, verse 17, ano sabi? I will surely bless you and make your descendant as numerous as the stars in the sky and as the sand on the seashore. Your descendants will take possession of the cities of their enemies, and through your offspring, all nations on earth will be blessed because you have obeyed me. So dito pinahayag ng Diyos kay Abraham na dahil sa kanyang obedience, hindi niya pinagkait ang kanyang anak. Okay? Pagpapalain siya ng Diyos, pararamihin ang kanyang lahi at sa pamagitan ng kanyang binhi,
pagpapalain ang lahat ng bansa. So hindi nagtapos lang sa pagsubok ang story ng mama dahil after that may sumunod pa na blessing na ang kanyang pag-surrender sa altar ay naging doorway. Sabi mo nga, doorway. Naging doorway sa mas malaking pagpapala na hindi niya naman talaga ine-expect. Ang mindset niya lang, ibibigay ko ang para sa Panginoon. Bahala ka na, Lord. Basta ako sumunod sa iyo. At alam niyo po ba na hindi ito yung first time na nakita natin ang ganitong puso ng mama. Dahil bago pa man mangyari ang nangyari sa Moriah, kung babalik tayo sa Genesis 14, matapos niyang iligtas si Lot at ang kanyang friends. Kilala niyo ba yan? Lot and friends. Nanalo sila sa battle, nakilala niya si Melchizedek, ang King of Salem at priest of the Most High, of God Most High. At nung nagtagumpay at nag-champion nga sa Abraham sa laban, kusa siyang nagbigay ng kanyang tithes o kanyang ikapo. Verse 17 to 20 ng Genesis 14. Pagkatapos daw ni Abraham, sa kanyang laban, nanalo siya. Okay? And then si Melchizedek, King of Salem, ng verse 18, siya ay priest of God Most High. Verse 19, and he blessed Abraham, saying, Blessed be Abraham by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hand. Then Abraham gave him what? Tenth of everything. Kusang loob, binigay niya yung 10% ng lahat ng kanyang kinita. By the way, wala pa si Moses dito, hindi pa law ang tithing, wala ding nag-utos sa kanya na gawin yon. So nagbigay siya dahil nagkusa siya, dahil kinilala niya na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng victory at blessings. Lahat ng kinita niya at meron siya ay galing din naman talaga kay Lord. Ibig sabihin, hindi sa Moriah nagsimula ang heart of surrender ni Abraham dahil matagal na itong nasa buhay niya. Kaya nang dumating nga ang pinakamabigat na test sa buhay niya sa Genesis 22, hindi na bago sa kanya ang pag-surrender. Bumigat lang lalo ang meaning nito. Dahil itong expression ng pusong kumikilala na ang Diyos ang source ng lahat. Ganito rin ang reminder ng Malakay 3:6, I, the Lord, do not change. Na siya ang Panginoon at hindi siya nagbabago. Ang Diyos, hindi siya nagbabago na ang Diyos na nag-provide para kay Abraham sa Moriah ay siya ring Diyos na tapat sa atin ngayon. Malakay 3:8-10, will a mere mortal rob God? Yet you rob me. Hindi po hapon ang Diyos, ha? Rob, ibig sabihin, pinagnanakawan. Will a mere mortal rob God? Na pagnanakawan ba ang Diyos? Pero na pagnanakawan ako. Tanong sa kanya ng mga tao, paano po namin kayo pinagnanakawan? Sabi ni Lord, in tithes and offerings. You are under a curse, your whole nation, because you are robbing me. Ang sabi, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. So dito, hinamon ng Diyos ang Israel tungkol sa kanilang pagbibigay ng kanilang tithes and offerings. Sinabi niya na dalhin ang buong 10% ng kanilang kinita sa storehouse at subukin siya sa mga bagay na ito dahil siya ang magbibigay ng pagpapala. Pero kailangan nating maintindihan ng tama ang passage na ito. Hindi sinabi ng Diyos na magbigay sila para pagpalain sila ng Lord. Malalim kasi ang issue. Ang problema ng Israel ay hindi lang tungkol sa kanilang giving. Ang problema nila ay lumayo na ang puso nila sa Diyos. Na makikita yon pati sa paraan ng kanilang pagbibigay. Kaya ang hindi pagiging tapat sa tithing ay hindi ang ugat ng problema. Isa ito sa mga nakikitang bunga ng pusong lumayo na sa Diyos. So, listen,
ang hindi pagbibigay sa Diyos ay isa sa mga bunga ng pusong lumayo na sa Diyos. So, ibig sabihin, kapag tayo may problema na tayo sa pagbibigay sa Panginoon, may problema na rin sa relationship natin sa Diyos. Sino dito may asawa? Kapag po ba birthday ninyo, nireragaluhan kayo ng asawa niya? O kapag anniversary or Pasko, nagbibigay, anong sana all? Parang, of course, typical na nagbibigay ka sa asawa mo kapag may okasyon. Kung hindi naman ganun kailangan mamahalin, basta may naibibigay ka. Pero kapag ang asawa mo hindi nagbigay sa iyo ng something sa pinaka-the best o pinaka-memorable na occasion ninyo, may problema. Hello? Sabi ng asawa niya, ay kaya pala may problema kami. So, ibig sabihin, kaya ka nagbibigay sa isang tao kasi okay kayo. O sa asawa mo kasi okay kayo. Pero pag hindi ka na nagbibigay, may problema yung relasyon ninyo. Yung iba naman nagbibigay para ano? May ibang motivation. Pero ang unang motivation, kaya ka nagbibigay is love. So kapag hindi na nagbibigay, may problema na sa love. Pakitapik mo kayong katabi mo. Now you know, kamo. Yung kapag usapan ng, nag-share na ng testimony dito, pag tithes and offering na, pumupunta na kagad sa CR. Sabi mo, now you know. Yung kapag sa mall, ang 5,000, napakaliit. Groceries, bibili ka ng kung ano-ano. Napakaliit ng 5,000. Pero pagdating sa church, yung 500, mahal yan. Pakitapik mo kayong katabi mo. Now you know, kamo. May sinabi si Lord. Nung sabihin ng Diyos, ibigay nyo ang lahat ng ito, ang inyong tithes and offerings, at subukan nyo ako. Yun ang sabi ni Lord. Hindi ibig sabihin na may formula tayo para pilitin ng Diyos sa pagpalain tayo. Hindi ito yung mag-tithes sila para automatic silang yayaman. Hello? Ang invitation ng Diyos ay yung bumalik sila sa tamang relationship sa Kanya at sa altar at muling magtiwala sa Kanya. Tandaan natin, nauuna muna yung relationship, nauuna muna yung love bago magbigay. Ang focus dito ng Lord, nawala na kayo. Nawala na kayo sa pag-ibig niyo sa akin, kaya lumalabas lang sa giving ninyo. Kaya ang giving ay hindi dapat manggaling sa motivation ng pagtakot na maghirap. Dahil hindi tayo nagbibigay para bilhin ang blessing ng Diyos. Amen ba? Nakasulat yan? Nagbibigay tayo dahil nagtitiwala tayo sa Diyos. Ito yung ginawa ni Abraham sa Genesis 14. Hindi siya nagbigay para makuha ang victory. Nagbigay siya pagkatapos ng victory. Pagkilala na ang Diyos ang source ng kanyang tagumpay. At ito rin ang puso natin sa pagbibigay ng ating tithes and offering kay Lord. Hindi giving dahil, hindi tayo nagbibigay dahil takot tayong mawalan, kundi giving na nanggagaling sa pusong reconciled sa Diyos at muling nagtitiwala sa Kanya. Amen. Now, ano ba talaga ang altar of ownership?
Again, ito'y lugar kung saan pinapakita sa atin ng Diyos kung ano yung mga bagay na masyado na nating pinangahawakan, to the point na mas pinangahawakan pa natin to kesa sa ating relasyon sa Panginoon. Umakyat si Abraham sa bundok na hawak si Isaac, pero bumaba siya na may mas malalim na understanding that everything belongs to God and God can always be trusted. Natutunan niya ang pagsuko kay Isaac ay hindi pagkawala, kundi pagkilala kung sino talaga ang tunay na owner. At doon niya mas nakita kung gaano ka-faithful ng Diyos bilang kanyang provider. At ganito rin ang challenge sa atin ngayon. Na maging handa tayong kilalanin na ang lahat na meron tayo ay sa Diyos. At tayo'y pinagkatiwalaan niya lamang. Dahil kapag naintindihan natin ito, ang giving natin ay hindi na parang may nawawala sa atin. It becomes an act of worship. Dahil hindi tayo nagbibigay para maging owner si God. Nagbibigay tayo dahil kinikilala natin na siya naman talaga owner ng lahat sa simula't simula pa. Kaya wag lang nating sabihin ngayong araw na, Lord, grabe talagang ikaw pala talaga may-ari ng lahat. Sa halip, hayaan nating makita ito sa paraan ng ating pamumuhay, sa paraan ng paghawak ng resources natin, at sa paraan ng pagbibigay natin sa Diyos. The altar of ownership is not just about what we give. It is about recognizing who owns everything, including us. Sino dito maraming natutunan? Palapakan natin si Lord. Kaya nga in response sa natutunan natin ngayon, number 1, expose your Isaac and bring it before God. Tukuyin natin kung sino ba yung Isaac natin na naging priority na ng buhay natin to the point na hindi na si Lord yung number 1. Baka yung Isaac na natin. Mahal natin. Inantay natin to na napakatagal at ito nandito na siya. Wow, talagang excited kang gumising kasi nandyan siya. O nandyan yan. Excited ka sa buhay kasi dumating yan, nandyan siya. To the point na parang siya na yung, dyan na umikot ang buhay mo. Tandaan natin, ang ating Diyos ay mapanibuguing Diyos. Gusto niya siya lang ang number 1. Kaya nga, check natin. Ano ba yung mga bagay na sobra na natin pinangahawakan na sumobra pa? Sa halip na si Lord ang ating maging priority. Maybe your time, relationship, career, plans, possession, or even your finances. Baka may bagay na hindi natin namamalayan na masyado na nating kinokontrol. Dahil darating sa time, yung kinokontrol mo, hindi mo alam, ikaw na ang kinokontrol. Be honest with God. And it's about time na pagkatiwala mo na lahat yan sa Diyos bago ka igupo ng mga yan at mawala ang focus mo sa Diyos. Ilagay mo sa harapan ng Diyos because the first step toward the altar is recognizing what you are holding too tightly. Number 2, declare to God what has always been His. Kilalanin natin kung sino talaga ang tunay na owner at nagmamay-ari ng lahat. Ano ba yung mga bagay na madalas nating tawaging akin? My time, my ability, my income, my resources, my plans. And turn it into declaration of worship. Nasabihin natin kay Lord na lahat ng ito, Lord, ay sa'yo. Tapos simula pa, salamat for giving my ability, for giving my job, my business, my plans.
At kung kukunin mo ito, walang problema kasi ito naman ay galing sa iyo. Kapatid, tanda natin, walang permanente sa mundo. Yung pinangahawakan natin ngayon, pwede sa isang iglap, pwedeng bawiin ng Panginoon. At dumarating sa time, may mga tao na hindi kinakaya, nagtatampo, nagbabackslide, at umaayaw na sa Panginoon, knowing nakala nila sila ang may-ari. Pero ang totoo, let's declare in worship na Lord, lahat ng ito ay sa iyo. Na pinagkatiwala lang ito ni Lord sa atin, kaya kinikilala mo na si Lord ang tunay na may-ari ng lahat ng ito. And number 3, give as a response to His faithfulness. Magbigay tayo bilang response sa katapatan ng Diyos, hindi dahil napipilitan lang tayo. Take a step of faith sa paggamit ng time natin, ng resources mo, ng abilities mo, ng finances mo. Not because gusto mong makuha o ma-earn ang blessing ni God, but because nararanasan mo na ang goodness at faithfulness niya sa buhay mo. Na ang pagbibigay natin ay hindi paraan para bilhin ang blessing ng Diyos. Hindi tayo nagbibigay para maging faithful si God sa atin. Nagbibigay tayo dahil naranasan na natin kung gaano siya ka-faithful. Katulad na napag-usapan natin, tama ba, last Sunday, tungkol sa widow na nagbigay ng 2 maliit niyang barya. Hindi niya binigay dahil may pumilit sa kanya. Nagbigay siya dahil nagtiwala siya sa Diyos at kinilala niya na lahat na meron siya ay galing din naman sa Diyos. Ganito rin ang panawagan sa atin ngayon. Na ang pagbibigay ng ating tithes ay hindi lang bilang isang obligation, kundi tithing as an act of worship. Isang expression na kinikilala natin kung sino talaga ang tunay na may-ari ng lahat ng meron tayo. That everything we have belongs to Him, including what we give. Sino po dito maraming natutunan? Tatayo po tayong lahat. And as we close our eyes, tandaan natin, bago tayo encourage ng Diyos na magbigay, tandaan natin, ang Diyos ang unang nagbigay. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. We cannot outgive God. And Abraham cannot outgive God. Hindi pwedeng si Abraham lang ang kayang magbigay ng kaisa-isang anak niya dahil ginawa din yun ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay niya sa kaisa-isang niyang anak na ang Panginoong Yesus. Na higit pa kay Isaac. Ang binigay niya ay hindi putyo-putyo lang. Ang binigay niya ay ang kanyang nag-iisang anak. Para pagbayaran ang ating mga kasalanan, para tayo ay mapatawad, maligtas, at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan natin, na mahal tayo ng Diyos. Sobra tayong mahal ng Diyos. Pero tayo ay nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya hindi natin maranasan ang matindi ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, sa kabutihan ng Diyos, bago tayo nagbigay na siya. Nakita niya yung pangailangan natin. Nakita niya na kung walang Savior, diretso tayong impyerno. Nakita niya at tinugunan niya. Pinababa niya ang Panginoong Yesus na matay dun sa cross
At kung sino man ang mananampalataya sa Kanya, ay hindi na mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, bago ka magbigay, dahil ang totoong pagbibigay ay may pagmamahal. Huwag kang magbigay sa Diyos kung hindi rin naman maayos ang relationship mo sa Diyos. Kasi hindi niya rin i-honor ang pagbibigay mo. Hindi niya gusto ang sacrifice kung wala namang pagmamahal sa Kanya. Kaya sa mga oras na ito, mag-ayos muna tayo ng relasyon sa Diyos. Be reconciled to God. Be reconciled to Him. Dahil sadyang mabuti ang Diyos. Siyasatin mo yung sarili mo, baka o nga no, kaya hindi ka makapagbigay kay Lord kasi tingin mo lahat ng meron ka sa'yo, lahat ng ari-arian sa'yo, lahat ng pera sa'yo lahat yan. Ang tingin mo, kapag nagbibigay ka, ikaw ang nawawalan. Na kapag nagbibigay ka, natatakot ka, baka ikaw ang mawalan. Pero alam mo, hindi tao lang ang pinagdadamutan mo, ang Diyos mismo. Hindi kaya ang reason, kaya hirap kang magbigay o pilit pa, dahil may problema ka talaga, may problema talaga ang relasyon mo sa Diyos. Sa mga oras na ito, simulan mo maghingi ng tawad sa Diyos. Hallelujah. If you feel like kneeling down or raising up your hands, kaya siguro hindi mo mabigay yung best sa Panginoon, it is because may problema sa relationship mo kay Lord. Kaya siguro hindi mo mabigay ang para sa Diyos kasi matagal ka nang malayo sa relasyon mo sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord. Hallelujah, hallelujah. Tandaan mo, mabuti ang Diyos. Mahal na mahal ka niya. Hallelujah. Lord, napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo sa amin. Sa kabila ng lahat ng aming pagdadamot sa iyo, patuloy mo pa rin kaming pinagpapala. Patuloy mo pa rin kaming iniingatan. Patuloy mo pa rin kami sinasamahan. Lord, nabatid namin ngayon, kaya pala minsan, hindi kami generous sa iyo. Generous kami sa ibang bagay, generous kami sa ibang tao, generous kami sa mga bagay na dito sa mundo. Pero pagdating sa iyo, ang hirap namin magbigay. At lumabas ngayon sa mga oras na ito, Panginoon, ang reason. Kaya sa mga oras na ito, Lord, nagpapakumbaba po kami. Inaamin, Panginoon namin, na kami nagkasala. Lord, never mo kami pinagdamutan, pero kami pinagdamutan ka namin una ng oras. Pinagdamutan ka namin ng mga bagay na dapat para sa iyo. Pinagdamutan ka namin ng maraming bagay, O Diyos. At yun ang reason kung bakit kami nagkasala lalo. Pero salamat sa iyong pagmamahal, pinadala mo ang Panginoong Hesus. Kaya sa mga oras na ito, patawarin mo kami. Patawarin mo kami sa lahat-lahat. At ngayon, O Diyos, gusto namin maging maayos ang aming relasyon sa iyo. Panginoong Hesus,
pumasok ka sa aming puso, sa aming buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. We recommit our lives to you. Ikaw ang Panginoon at ang lahat ng ito, even aming buhay ay sa iyo. Wala kaming may pagmamalaki, lahat ay sa iyo. At naniniwala kami sa mga oras na ito, Lord God, ang mismong buhay na ito, ilalagak lang namin sa iyo. At wala kaming karapatang magtampo kung sakaling kunin mo ito o gawan man ng mga bagay na hindi namin maintindihan dahil ang buhay namin ito'y sa iyo. Hindi kami nagreklamo nung binigyan mo kami ng buhay at hindi rin kami magrereklamo kung nararanasan na namin parang wala ng buhay sa amin. Lord, sa iyo itong buhay na ito. Lahat-lahat ay sa iyo. Kaya sa mga oras na ito, Lord God, pupurihin ka ng buhay na ito, pasasalamatan ka ng buhay na ito, i-worship ka ng buhay na ito, simula sa oras na ito, hanggang magpakailanman. Hallelujah! Napakabuti mo, O Diyos! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah. Iyong nilikha, Ang iyong nilikha'y luluwalhatiin ka. Oh Diyos, Napakabuti mo. hindi ka nagbabago. Bago Noon. noon, Hallelujah, hallelujah, hallelujah. kailan pa man Hallelujah. sa For the last time, buhay ko, napakabuti. Napakabuti mo, Diyos. napakabuti mo. Aming Diyos Ama. Ang iyong nilikha, Ang iyong nilikha, luluwalan. luluwalhatiin ka. Oh Diyos, Napakabuti mo. Hindi ka nagbabago. noon, ngayon. Hallelujah. Noon, ngayon, Kailan pa man. kailan pa man. Noon, ngayon. Noon, ngayon, Hallelujah. kailan pa man. Noon, ngayon. Noon, ngayon, kailan pa man. Sa buhay ko'y tapat. Lord, salamat kasi pinaalala mo sa amin na ikaw ang tunay na owner ng lahat ng meron kami. Lahat ng meron kami ay galing sa iyo, ang buhay namin, pamilya namin, oras, kakayahan, kabuhayan, resources, pati mga pangarap namin. Lord, inaamin namin na may mga bagay na mahigpit namin hinahawakan, may mga bagay na gusto namin kami ang magkontrol at nahihirapan kami pagkatiwala sa iyo. Pero ngayon, kinikilala namin na hindi kami ang owner. Ikaw ang may-ari ng lahat. Kaya Lord, we surrender everything to you. Sinusuko namin sa iyo ang mga bagay na nahihirapan kaming bitawan na posibleng nagiging first priority na namin maliban sa iyo. Turuan mo kaming maging faithful stewards ng lahat na pinagkatiwala mo sa amin. Turuan mo kaming gamitin ang aming time, abilities, opportunities, resources, at finances para sa iyong glory. At sa aming pagbibigay, ayaw naming magbigay dahil napipilitan lang kami. Gusto naming magbigay bilang response sa iyong goodness at faithfulness. Turuan mo kaming magbigay ng may faith, joy at tamang puso.
Lord, mula ngayon, tulungan mo kaming mamuhay na kinikilala ang iyong ownership sa lahat ng meron kami. Tatandaan namin, ikaw ang owner, stewards mo lang kami. Ikaw ang provider at kami nagtitiwala lang sa iyo. At ang lahat ng meron kami ay sa iyo. Kaya Lord, we give you our hearts, our plans, our resources, and our future. We choose to worship you with everything we have. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yung palakpak na para sa Panginoon. Kaya ngayon sa mga oras na ito, as a challenge and application, we will give to the Lord with the cheerful hearts because we cannot outgive God. Lord, salamat sa gagawin mo ngayon. Magbibigay kami ng masaya, nakangiti. Hindi kami magbibigay dahil takot kaming mawalan, kundi magbibigay kami kasi gusto ka naming parangalan. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus.